Hello mga karelasyon. Ladies, pag-uusapan natin ngayon ang mga kahinaan o weakness ng mga lalaki sa mga kababaihan. Whoops, disclaimer tayo. Ang mga sasabihin ko ay hindi ko nilalahat ang mga lalaki. Pero generally, karamihan ay ganito. So diretso na tayo sa mga kahinaan ng lalaki pagdating sa babae. Number 1, ito yung luha o pag-iyak. Alam nyo, wala nang nakakadurog na eksena sa isang lalaki na makita ang isang babaeng umiiyak sa harapan niya. Ang ganitong nakikita ng lalaki ay napakasakit sa kanyang damdamin. Okay? Kaya pagdating sa mga relasyon, kapag nakita ng isang lalaki ang kanyang minamahal na umiiyak, sobrang apektado ang lalaki dyan. Hindi niya kayang makita na ganoon ang kalagayan ng kanyang minamahal. Hanggat maari, ang lalaking nagmamahal ay ginagawa ang kanyang kakayahan para hindi mangyari ang ganitong eksena sa kanyang harapan, na makita ang kanyang minamahal na lumuluha or umiiyak sa kanyang harapan. Pero meron din tayong twist. Since ito ang kahinaan ng lalaki, minsan ay naaabuso rin. Ginagawa rin itong instrumento ng ilang kababaihan para makontrol ang isang lalaki. Since kahinaan ito ng lalaki, konting iyak lang at ang lalaki ay bumibigay na. Yan ay isang katotohanan. Okay? Kaya nga maraming lalaki rin ang nahuhulog sa ganitong bitag dahil totoong mahina ang lalaki sa ganito. Okay? Pero kapag dumating na sa punto na nahimasmasan na ang lalaki dahil sa pang-aabuso ng babae sa kanyang kahinaan, natatauhan na rin ito. Pero bumalik tayo, ito talaga ang isa sa pinaka weakness ng isang lalaki, ang lumuluha o umiiyak na babae. Number 2, ito yung malambing na babae. Alam niyo, ang mga lalaki ay muscular yan. Bihira sa mga lalaki ang nagpapakita ng feminine na character, which sometimes ang paglalambing ay hindi para sa mga kalalakihan. Although may mga lalaki talaga na natural din sa kanila ang pagiging malambing, pero karamihan ay hindi. Okay? Kasi ito ay mostly sa part ng mga babae. Ito ay isang feminine energy, feminine traits, ang pagiging malambing. At kapag ganito ka sa iyong partner, sa iyong karelasyon, nako, sobrang kahinaan ng lalaki yan. Gustong-gusto niya yan. Mahuhulog na agad yan sa iyo kapag nagiging malambing ka sa kanya. Kahit yung pinakamatapang, pinakasiga, pinakabruskong lalaki, kapag naglambing ka sa kanya, sigurado na mapapahupa mo yan, magiging maamo yan sa'yo. Yung mga simpleng paghawak sa kanya, pagyakap, paghalik sa kanya, pagbigay ng mga matatamis na messages, napakalaki ang epekto niyan sa lalaki. At ang mga yan ay mga uri ng paglalambing. Number 3, ito yung marunong magluto. Wow! Alam nyo, sa mga meron ng karelasyon, mga partner o asawa, kapag ikaw yung babae na alam mo yung paborito ng partner mong pagkain, nako, kuhang-kuha mo na agad ang kiliti niyan. Ang mga lalaki, halos lahat, pati mga babae, kahinaan yan ang pagkain. Paano na kapag yung paborito niya ang ipinagluluto mo? Di ba? Sobrang matutuwa yan. Laging ganado yan na umuwi para matikman ang masarap mong luto. Okay? Sa totoo lang, ang pagkain ay may epekto sa pagmamahal ng lalaki sa kanyang kabiyak. Totoo yan. Kasi nararamdaman niya yung pagmamahal mo sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagluto, ng iyong paghain, ng kanyang pagkain. Lalo na kapag masarap kang magluto, naku po, kahinaan ng lalaki yan. Okay? Lagi siyang sabik umuwi. Kasi alam niya na pag uwi niya, andyan na ang kanyang paboritong pagkain.
Kaya ladies, matuto kang magluto, okay? Madali lang 'yan. Marami kang puwedeng, makitang resources diyan para matuto. Hindi naman ibig sabihin na kailangan mong maging isang chef or cook, hindi po. Yung simpleng, ipinagluluto mo yung partner mo, malaking bagay na yon. Ito yung kasabihan na lagi kong sinasabi, "The way to a man's heart is through his stomach." At may katotohanan 'yan. Number 4, eto yung, pagiging maalaga. Alam niyo, ang isang babae na inaalagaan ang kaniyang, kabiyak, yan ay isang pagpapakita na ikaw ay mahal mo, inaalagaan mo, concern ka sa kanya. At kapag ganitong katangian ang nakikita ng isang lalaki sa kaniyang karelasyon, naku, sobrang mapapamahal yan lalo sa iyo. Yung simpleng pagtanong na, "Gutom ka na ba? Kumain ka na ba?" Mag-ingat ka kapag, nakarating ka na, mag-update ka, okay? Yung mga simpleng ganitong mga sinasabi mo o pag-aalala mo sa iyong partner na lalaki, weakness ng lalaki yan. Kasi ramdam niya yung tunay na pagmamahal mo sa kanya. Maliit na bagay, pero napakalaking bagay ito para sa relasyon ninyo. Number 5, eto yung pagpapakita ng suporta. Alam niyo sa isang relasyon, walang ibang karamay ang lalaki diyan, kundi ang kaniyang kabiyak, ang kaniyang karelasyon, ikaw na babae. Kapag ang lalaki ay mahina, may pinagdadaanan, bagsak na bagsak siya, pagod na pagod, ikaw ang kaniyang sandalan, ikaw ang kaniyang suporta. At kapag nandiyan ka para sabihan, alalayan siya, damayan mo siya. Sa mga ganyang nakikita ng lalaki, sapat na yun para bigyan siya ng lakas na magpatuloy sa kanyang mga ginagawa sa buhay, para ipagtanggol ang inyong relasyon, para mas magsumikap, para mas lalong magsipag, para mas lalong itaguyod ang inyong relasyon. Kaya ladies, kung mahal mo ang iyong kabiyak, yung suporta mo ay napakalaking bagay sa lalaki. Number 6, eto yung hirap na mag-open up. Ito talaga ang, kahinaan ng halos lahat ng lalaki. Kasi ang lalaki ay, natural na tahimik. Sila ay pinalaki na magpakalalaki, maging matatag, maging malakas. At simula nung bata pa yan, ang pagiging mahina ay, isang tabu, okay? Huwag dapat magpakita ng kahinaan. Kaya hanggang sa lumaki, hanggang sa magkaroon ng relasyon, dala-dala niya ang ganitong nakasanayan. Kaya hirap na hirap yan na maglabas ng kanyang nararamdaman, ng saloobin, okay? Kaya bilang partner, para ipakita na nandiyan ka, na handang makinig sa kanya, ipakita mo na nauunawaan mo siya. Kapag ganoon, mas maging kampante ang lalaki, ang partner mo na mag-open up ng kanyang mga saloobin, okay? So, ayan po ladies, pagdating sa mga ganitong kahinaan, hindi pera, hindi pisikal na ganda, hindi isang sexing katawan ang pinakamalakas na kahinaan ng lalaki. Kadalasan ito ay ang, babaeng nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, pagpapahalaga, suporta at pagmamahal.